Kumusta po ngayon ang panahon diyan? So far po ay ganun pa rin, malakas pa rin po ang hangin at may mga pag-ulan pa rin po kaming nararanasan dito sa lalawigan ng Camarines Norte. Opo, opo. Sa ngayon po sir, ilang pong mga lugar, ilang mga bayan talaga ang apektado po ng matinding baha? Sa ngayon po so far itong 9 coastal municipalities namin, we have 12 municipalities. Out of 12 we have 9 coastal municipalities and mostly ng mga coastal municipalities po natin ay naka-experience po ng mga pagbaha. Opo, opo. So we're talking about how many families affected at nasa pangangalaga po ng mga LGUs ngayon? Meaning, meron ho ba mga nagbakwit, sir? Po, marami po kaming mga evacuees. So far, ang affected population po namin dito sa lalawigan ng Camarines Norte ay umabot po ng 3,706 families na may kabuuang 6,671 individuals and counting pa po ito kasamang TED kasi ongoing pa po yung ating mga search and rescue effort na isinasagawa mula pa po nung isang araw hanggang sa ngayon ay tuloy-tuloy po. Gabing magdamag ay tuloy-tuloy yung mga kasamahan natin hanggang ngayong umaga. Opo, search and rescue, meron ho bang reported missing na ngayon at meron ho bang mga injured, sir? So far wala pa po sa aming reported na missing at injured. Pero tuloy-tuloy po yung pag-consolidate namin ng mga datos sapagkat naitutok po natin yung ating efforts sa pag-rescue dun sa mga inabot po ng baha na unexpectedly ay talagang tumaas yung ating pong tubig. Opo, opo. Saan po nang galing ang tubig, sir, kaya? Alam po natin na malakas ang ulan, pero basically po saan nang galing ho yung bugso ng tubig na ito? So far po yung aming pong monitoring dun sa aming local weather station, umabot po ng dito po sa weather station po namin dun sa bayan ng Labo. Ito po yung taas ng aming pinakamahabang ilog, yung Busigon River dito sa lawigan ng Camarines Norte. Umabot po ng 743.7 millimeter yung accumulated rainfall po niya at yun po ay talagang sobra sa critical level dito sa lawigan ng Camarines Norte. So ibig sabihin po ay talagang marami yung tubig na daladala nitong si Typhoon. Opo. So, kumbaga po doon naipon and then rumagasa po sa mga outflows nito. Kaya po yung mga mabababang lugar, doon talagang tinamaan na matindi. Yes po, yes po. Yung mga run-off water po natin galing doon sa aming mga kabundukan at dala-dala din po nitong bagyong ito ay ito po yung talagang nagpatindi doon sa pagbabaha na sumobra doon sa threshold ng lalawigan ng Camarines Norte. Okay, sige po. Saan po mga lugar ang umabot ho ng bubong o lampas tao ang tubig, sir? So far, ito pong bayan ng Daet, ito pong capital town po namin, ito pong bayan ng Binsons, bayan ng Labo, bayan ng Basud. Ito po yung mga talagang inabot ng malaking pagbaha, itong bayan ng Talisay. So ibig sabihin po ito hong Vinsons, Talisay, Daet, Basud, San Lorenzo, San Vicente, ito po yung mas mababa kumpara po nga dito nga sa pinanggagalingan po ng tubig kaya doon naipon, ano? Opo, yan po yung catch basin ng lalawigan ng Camarines Norte, yung mga bayan po na nabanggit po natin. Opo. Sa ngayon po, sir, humuhupa na ho ba yung baha o tumataas pa? So far naman po, paunti-unti na po siyang humupa. Ang isa pa po sa nagkapag-trigger ng malaking pagbaha po namin ay yung high tide. Pinalubong po tayo ng high tide, yung pumbugso ng tubig galing sa itaas ng Camarines Norte ay sinabulubong po ng high tide. Kanina po, pag low tide ay medyo humugot ng konti yung tubig at medyo bumaba. Opo, opo. Ito ho ba ang first time na nangyari ito na masyadong malalim po, mataas ang baha? Ang natatandaan po namin ay yung Typhoon Rosing ng 1995, ang isa sa mga typhoon na talagang nakapag-devastate ng Camarines Norte and yung Undoy. Opo, opo. So sa ngayon po, sir, kumusta po ang inyong resources? Doon po sa mga pangangailangan po ng mga rescue boats, mga ganun po, meron na po kayo?
Sa ngayon po, nangangailangan po kami niya ng mga rescue boat po natin, yung ating pong mga relief goods para dun po sa ating mga kababayan. At dito rin po ang isa sa major source ng pinagkakakitaan ng ating mga kababayan po dito ay agriculture, ay mostly damage po yung ating pong agriculture, lalo na po yung ating mga for harvest na sana ng mga palay dito sa lawigan ng Camarines Norte. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.